lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. Okay, isang magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, pati ang lahat po ng mga nasa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong pag-attend ngayong gabi. Isa po kasing katagumpayan nyo, nakaka-attend po tayo ng church, no? Kasi alam nyo naman, maraming dahilan para hindi po tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Hindi naman bawal sa Biblia na hindi umatin ng simbahan. Kaya nga lang, malaki yung advantage ng mga taong alam niyo yun, nakaka-attend ng church. At maliwanag po yan, sabi rito sa Hebreo chapter 10 verse 25. Nasa Bible po yan Sabi rito ni Apostol Pablo, wag nating kaliligtaan ang pagdadalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin ninyo. Ay, wala palang Bible. Okay. Gaya ng ginagawa ng ilan, sa halip palakasin natin ang ating loob sa isa't isa. Lalo na ngayon nakikita na natin malapit na ang araw ng Panginoon. Hindi naman masama kung umattend tayo ng church. Pero wag naman na sana nating kaligtaan kasi makakabuti sa inyo yun. Okay? Sige nga, wag nga kayong sige nga, sige nga, wag kayong kumain. Subukan nyo nga, wag kumain. Wag kayong kakain Bukas, hanggang bukas.
Mga kabuti ba? Ganun din ang salita ng Diyos. Parang ano rin yan para lang parang wala naman sa Bible yung pagkaing espiritual. Pero parang kalakasan po natin yan sa atin. At sige tayo po muna ay manalangin. Wait lang po Sige, tayo po ay manalangin. Let us commit this unto the Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na kami, Panginoon, ay binigyan mo uli ng pagkakataon na makapag-aral ng iyong salita. At salamat po, Panginoon, sa mga buhay, Lord, ng mga taong umaatin ngayong gabi. I speak more blessings sa kanila, Panginoon. At nawa po, Panginoon, tong gabing ito ay lalong maging makabuluhan sa aming mga pag-aaralan. At maraming salamat po, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, enjoy your blessings mga kapatid Enjoy your blessings. Pinagpala na ho tayo, hindi po tayo pagpapalain pa lang. Hindi yung pinagpapala pa lang, hindi present tense, hindi future tense, past tense, okay? Past tense, pinagpala ka na. So dapat mong antayin yung epekto nito sa iyong buhay. Sa mata ng Diyos, nagdeklara na ang Diyos noong 33 AD, nung pinako si Kristo. Sabi doon kasama tayo sa pinagpala. Okay? Huwag nating hayaang bigyan ng halaga o huwag nating ipagwalang bahala yung ginawa ni Kristo sa atin. May ginawa siya Sinabi niya sa kanyang paghihirap tayo ay kanyang pinanagana. Past tense, okay? Pinayaman na sa mata ng Diyos. Kaya ituring nyo ang inyong sarili bilang isang anak ng Diyos na pinagpala na kahit anong mangyari sa buhay nyo, nangyayari man o hindi, pinagpala ka na. Okay? Okay. Isa pang bagay na dapat din natin maintindihan. Sige, next week lang yun. Wala na tayong oras kasi late na ako Okay, so ipagpatuloy po natin ang ating pinag-aaralan sa ika-5 session ng The Gospel of God's Kingdom according to Matthew. Chapter 9 and 10 na po tayo, So, kaya natin binabasa ang Mateo, hindi para pag-aralan pa uli yung mga sinasabi ni Christ, hindi yun. O obserbahan natin kung bakit ang Mateo ay hindi para sa ating mga hentil, kundi ito talaga ay kapahanahunan o yung tinatawag na ministry ni Jesus sa mga Hudyo noong unang mga siglo, nung mula nung pinanganak si Christ noong 1 AD hanggang sa pag-akit niya sa langit noong 33 AD bago siya ipako sa krus. Ano yung totoo? Kasi maraming mga simbahan ngayon nag-aaral ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan, not knowing what is the real perspective. Mali yung perspective Lagi akala natin tayong kinakausap dito, pero ngayon obserbahan natin. At patuloy natin pinag-i-obserbahan to hanggang matapos to. Kaya mga kapatid, stay tuned lamang po. Okay? Okay, chapter 9. Okay, patuloy natin ang pagbabasa, Sabi rito, sumakay si Jesus sa bangka at tumawid sa kabilang ibayo, tumuloy ng sarili niyang bayan. So patuloy pa rin nagkukwento si Mateo para ipakita sa mga Hudyo na itong Jesus na to ang tunay na Mesiyas. Kaya yun ang dahilan kung bakit pinapakitan dito yung istorya ni Christ, yung kanyang mga ginawa, para patunayan sa mga Hudyo na itong Kristo na to na kanilang pinako ay ay nakatakdang maging hari nila, Mesiyas nila o Kristo nila. Okay, so yun po yung motibo, yun po yung intensyon ng manunulat. Kaya patuloy pa rin ang pagkukwento ni Mateo, This is not a gospel for us. This is a gospel of God's kingdom. Should be in Israel nung panahon na ito. Kaya nagkukwento si Mateo. Kaya ang obserbahan natin dito, yung mga
kung bakit sinasabi ng Mateo ang mga kwento tungkol kay Jesus. Huwag na nating alamin kung ano yung mga nangyari kay Jesus. Alam na natin to. Ilang beses nating pinag-aaralan to, binabasa to, o pinapanood pa nga sa mga movies, di ba? O alam na natin yung buhay ni Christ. Pero ang alamin natin dito, ano yung motibo? Ano yung motibo ng manunulat? Bakit niya kinukwento to? Bakit niya isinulat ito? At para kanino to sinulat? Okay? Okay, verse 2. Pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakasakay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." So, nagpapatawad si Kristo ng mga kasalanan. Ano kayang sa Greek nito, no? Sins talaga, sins. Or, Jesus seeing their faith and said, "Sick and palsy. Be good thy sin. Forgive thy sins." Ito talaga, sins talaga, hamartia. Ayan, kitang-kita niya, hamartia. So, ang pinapatawad ni Kristo ay hamartia. Ito yung pinakamatindi. Okay? Pinagmumulan ng kasalanan ng tao ay ating kasalanan na naman na kay Eva at Adan. Pero ang sabi ni Kristo, siya ay may kakayanan magpatawad nun. Biro mo, hindi pa napapako si Kristo rito nun. Sinasabi niya na to sa mga Hudyo na kaya niya magpatawad ng kasalanan natin, na magiging dahilan para sila ay maligtas. Kaya ito ang sabi rito, no? Kaya niya sabi rito, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Verse 3, may mga tagapagturo ng kautusan na naroon at sinabi nila sa kanilang sarili, "Nilalapastangan niya ang Diyos." Kasi nga, hindi naman daw, siguro, iniisip ng mga Pariseo, hindi naman justo pa nagpapatawad to, no? Okay. Verse 4, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi sa kanya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali?" Yun, no? Nabasa ni Kristo yung iniisip nila. Okay. Bakit meron mga ganitong kapangyarihan si Kristo? Diyos yan eh. Diyos yan eh. Siyempre, kaya wala tayong ganyang kakayanan. Huwag na nating nasaing patao lang tayo. Ito si Kristo, Diyos to. Nagpipigil lang siya ng pagka-Diyos niya ng oras na ito. Okay? So ano ba ang ibig sabihin? Sabi ni Kristo. Sabing pinapatawad ng iyong kasalanan o sabing tumayo ka at lumakad? Verse 6, ngunit nung malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumayo ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. So, anong reason kung bakit naghihimala si Christ para ipakita sa mga Hudyo na siya yung Mesayas? Ganun lang naman po yun. Yung mga tinuro sa atin ng mga simbahan natin dati, kaya daw nagpapagaling si Kristo para maging ganun din daw tayo, no? Na-misinterpret nila yung sinasabi ni Christ na kung ano yung mas malala pa rito magagawa nyo. Hindi nila alam ng mga pastor na ang kausap ni Christ dito mga disipulo ni Kristo, kasi mga disipulo ni Kristo maghihimala din. Kasi nga ang mga disipulo ay tinawag sa mga Hudyo. Kailangan nilang maghimala para maniwala silang si Kristo ay tunay na Misaya, kahit na wala na si Kristo rito sa lupa nung panahon na yun. Ang tinuro sa ating sa simbahan kung bakit naghihimala si Kristo, mali yung dahilan. Dito, maliwanag na ang dahilan kaya naghihimala si Kristo kasi parang maniwala yung mga Hudyo. Dahil itong mga Hudyo to, gusto nang himala to cease to believe itong mga taon to. Kaya kilala lang sila ng Diyos, ugali nila, na they are to cease to believe. Ever since pa lang ng panahon nila Moses, lagi naghihimala ang Diyos sa kanila. Hati ng dagat, hati ng ilog, pinarusahan ng Ehipto, paghampas sa bato, labas ang tubig. Laging ganun gusto himala. Ang tigas ng ulo. Kaya nung panahon ni Christ, panayang himala, yung po ang purpose ng himala ni Christ, para maniwala lang po yung mga Hudyo na sila ay si Kristo yung hinihintay nila.
na magiging hari balang araw. Verse 9, pag-alis ni Jesus, nakita niya si Mateo nang nakaupo sa paningilan ng buwis. O, ito yung tax collector. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod ka sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Simple, no? This is only a figure of speech. Hindi naman ganun-ganun kagad ang ano. Sinabi ni Kristo na tumayo ka, sumunod ka sa akin. Ibig sabihin noon, gradually, sumunod si Mateo, iniwan yung kanyang pagiging tax collector. Pero ito ay figure of speech lamang na sinabing tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Hindi ganun na eksakto. Huwag kayo maniniwala sa mga napapanood nyo sa mga movies, no? Tumayo lang, sumunod. Mali ang ano, hindi ganun. Figure of speech lamang po ito. Malayo mangyari sa katotohanan na on the spot, tatayo ka doon, iiwan mo yung trabaho mo. Hindi ko ganun. Okay? Pinapakita lang dito ni Mateo, yung manunulat, na nung tinawag siya ni Jesus, iniwan niya yung kanyang pagiging tax collector at sumunod siya kay Jesus. Ganun ang ibig sabihin po noon. Okay? Kasi common sense din, common sense. Minsan, huwag kayo maniniwala sa mga pastor na mga natuturo ng mga mahilig sa mga shortcut. Ano? Verse 10, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating at maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Ito niyo si Christ, no? Kinakaibigan niya yung mga makakasalanan, ano? Diba? Kaya nga marami makasalanan sa langit na mapupunta sa langit na hindi nyo akalaing ano, ba't sila napunta ko rin eh. Ito yung kapitbahay kong chismoso eh. Paano napunta to sa langit? Jesus. Ito yung ano eh. Ito yung sugarol sa amin. Kahit yung pinakamawalang yan taong nakilala niyo sa ng buhay nyo. Ito yung pinakawalang yan pastor na nakilala ko eh. Paano napunta to sa langit? Diba? Pagtataka kayo. Kasi nga, even the worst can be saved. Okay? Yung mga worst sa buhay ng mga taong sa tingin natin ay sinusuka na ng lipunan. They are saved if they are in Christ. Kaya nga si Christ mas inuuna niyang lapitan yung mga makasalanan. Ngayon ganun din 'tong mga taong to. Sabi rito, no, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Okay. Sila'y nagkasalong kumain, kasalo ni Christ. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Sinagot sila ni Jesus, siya ay sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi yung may sakit. Amen. Totoo ito, di ba? Hindi nangangailangan ng manggagamot yung magagaling na. O yung, kung sa tingin mo ikay banal na, hindi ka na kailangan ng manggagamot. Tama, si Kristo kasi ay manggagamot. Kaya nga dapat ang simbahan, ang church ay hospital eh. Okay? Hindi yung mga pastor, gusto nila yung mga tao doon sa simbahan maging banal, no? Hindi nagkakamali, no? Hindi kumakanta ng worldly song, hindi umiinom, gusto nila ganon. Gusto nila yung mga taong banal sa mata nila. Okay? Pag nagkakasala, ititiwalag, idi-DA. Kayo yung mga Pariseo, kayo mga pastor kayong ganun-ganun kayo. Biro mo nagtitiwalag ka ng tao, anong klaseng simbahan yan? Hindi simbahan yung simbahan nyo. Yan po ay club, fraternity lang po yan. Karamihan dito, mga Assemblies of God, ganyan, ang DDA no? Sa akin nakakita ng ganun simbahan, pabanalan. Okay? Samantalang sinabi ni Christ, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi may sakit. Dapat ang simbahan ganito. Hospital, hindi courtroom. Maraming mga simbahan ngayon, courtroom, no? Pabanalan, bilangan. Ay, sister, hindi ka dapat, nagtitinda ng alak sa inyong tindahan. Member ka pa naman ng church namin. Pag-usapan nyo ni pastor, ay Diyos ko. Mga ipokrito, mga born again, mga ipokrito talaga kayo mga nasa perverted. Si Christ nga pinuntahan makasalanan kayo, gusto nyo pabanalan. Kala nyo naman kaya nyo maging banal, ba't kaya nyo ba maging banal?
O hindi ka nga umiinom, pero sinungaling ka naman. Ang tanong, ano pagkakaiba mo ng sinungaling sa umiinom? Sige nga. Sus! Ano pagkakaiba mo sa taong hindi kasal na hinuhusgahan mo, samantalang ikaw, judgmental ka? Anong pagkakaiba mo ron? Pare-pareho lang tayo makakasalanan. Kaya nga pag naintindihan nyo yung full grace, ng grace, pag naintindihan nyo, wala nang judgmental sa simbahan. Pwede palang mangyari yun, ano? Mai-eliminate ang judgmentalism sa simbahan. Okay? Okay. So si Christ, grace. Grace kasi si Christ puno ng biyaya. Pero yung karamihan sa mga simbahan ngayon, no grace, walang grace. Meron akong kilalang pastor dati sa sa Love of Christ. Prangkain ko na, no. Meron akong kilalang ganyan pastor sa Love of Christ, no. Hindi lang nakakate ng church, tiniwalag. Saka nakakita ng ganung pastor, no. Imbis na abutin mo yung mga tao, imbis na alagaan mo yung mga tao, pinipilay mo. Kung busan sa tupa, pilay na nga, pinapalo mo pa, pinipilay mo pa. Anong klaseng pastor yung mga ganun, ano. Kaya kayo mga Pentecostal, magbago-bago na nga kayo. Pag-aralan nyo yung Bible nyo, no? Okay? Gayahin nyo si Kristo, yung idol nyo rin. Idol nyo rin naman si Christ, Si Kristo ang inuuna yung mga makasalanan sa paningin natin. Kasi lahat naman talaga tayo makasalanan, okay? Kakasama kayo, mga pastor kayo, makasalanan din kayo. Okay, hindi naman lahat ng pastora, hindi ko naman nila lahat. Pero karamihan ganyan, mga banal, masyado. Okay. Mahal magpas kayo sa ikatlong langit, no. Matthew 9:30, numayo kaya't unawanin yung kahulugan nito. Habag ang nais ko, hindi handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang makasalanan, hindi ang mga matutuwid. Si Kristo na nagsabi, ang linaw, Pero yung mga pastor na nandi-DA sa simbahan, mas banal pa kay Jesus, no? Si Jesus inaabot yung mga makasalanan, pero yung mga pastor na to tinitiwalag yung mga makasalanan. Okay? Okay. Kumain pala ako kanina ng baboy, no? Kaya siguro Okay. Okay. 14, lumapit si Jesus mga alagad ni Juan ng tagabautismo, tinanong, kami po ay Pariseo madalas mag-ayuno. Gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad? Saka nakakita ng ganito, no? Bakit itong church nyo nagiinuman? Parang ganun, ano? Samantalang yung church namin, panay ang prayer and fasting namin, Maraming ganun, Maraming ganyan simbahan, Pag napunta ka dito sa amin, sa Bride of Christ, sa amin, dito sa church namin. Bakit sa simbahan nyo, pwedeng uminom, no? Pero bakit sa simbahan namin, pinagbabawal yan, diniDA namin. Parang ganyan. Ganun din si Christ, no? Sabi nito, kami po yung madalas mag-aayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit po yung hindi nag-aayuno yung mga alagad? Verse 15, dapat bang malungkot ang mga panaunahing kasalan habang kasama pa nilang lalaking ikinakasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Okay, may meaning si Christ dito, pang-Hudyo to, Yung lalaking ikakasal dito, yung groom, alam naman natin si Jesus. Sabi niya, hanggat kasama nyo pa yung groom, magdiwang-diwang muna, parang ganun. Saka pala man darating daw ng ayuno. Kaugalian nila to mga guys. Kaugalian to. Huwag natin i-apply to sarili natin. Hindi naman tayo Hudyo para mag-ayuno, no? Okay, pagpatuloy natin pagbabasa para maintindihan natin. Verse 16, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuutan. Okay. Tama yun. Para sa kanila, siguro ng panahon nila, kapag lumang kasuutan, pinapalitan kagad. So, kapag bago daw yung tela, hindi nila pinagtatagpi yun, hindi nila pinagsasama. Parang ganon. Okay. Alam namin mga kasuutan ng mga Hudyo nung araw, mahahaba.
palibhasa ay medyo malamig sa kanilang lugar, parang yung mga Middle East, no? Di ba yung mga Middle East, mahahaba yung mga saya nila kahit lalaki nakasaya. Sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak ito, tinagpian at lalong lalaki ang punit. No? Siguro yung garments nung araw, kapag nagtatagal, numinipis siguro, kaya di dapat tagpian ng bagong tela. So ano meaning ni Christ dito, no? Medyo malabo pa para interpret natin. Tingnan natin by context. 17. Wala ring magsasalin ng bagong alak sa lumang sisidlan. Kapag gano'n ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, mawawasang sisidlan. Sa halip, isinasalin to sa bagong alak, sa bagong sisidlang balat. At sa gayong kapwa ito magtatagal. Okay. So, it representing the New Old Testament and New Testament age. Kapag hindi mo maiintindihan ang New Testament o yung bagong alak na sinasabi, kung ang iyong mindset ay Old Testament, okay? Parang sa atin, hindi mo maiintindihan ang Old Testament, hindi mo maintindihan ng New Testament, ang New Testament kung hindi mo alam ang Old Testament. O ano ba yung Old Testament? Ang tao nasa ilalim ng kasalanan, nasa ilalim ng kautusan. Nung dumating si Kristo, nagkaroon ng bagong alak. Same as this verse na to ng ibig pahiwatig ni Christ. Okay? Kaya siguro yung mga alagad ay ang bagong movement ni Christ. Dati kasi noon, pabanalan, kailangan mag-fasting, mag-ayuno, etc. Religious. Ngayon, binabasag ni Kristo na ang pagiging religious ay wala dyan. Okay? Kakaiba. Parang tayo, no? Mga nasa full grace. So, mahirap unawain yung ang full grace eh. Kung hindi ka pa nabuborn again. Bakit ngayon naiintindihan natin? Sa atin, alam natin na pwede tayong mabuso sa kasalanan pero tayo ligtas. Sa iba, hindi maintindihan to. Nasa lumang sisid lang kasi sila, lumang alak. Okay? O na lumang lagayan ng alak. Same as this, kapag may mga bagong covenant ng Panginoon, mahirap talaga. Transition talaga, mahirap. So, ganito yung sinasabi ni Christ regarding sa na to. At pangunahin nga dito yung pagpapasting. Bakit yung mga alagad niya hindi nagpapasting? Okay, so alam na natin yan, kahulugan yan, ilang beses na pinipreach yan sa mga perverted, no? Saka na nating, ang mahalaga, pinapakita lang dito kung ano yung motibo ng manunulat, kaya nagbabasa lang tayo. Verse 18, habang sinasabi nito sa mga bagay nito, dumating naman isang pinuno ng mga Hudyo, lumod sa harapan niya nakiusap, kamamatay po lamang na aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin, ipatong inyong kamay sa kanya, at siya'y mabubuhay. Tumayo si Jesus at sumama nga sa kanya, gayon din ang mga alagad. Habang sila naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinahawakan ng laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Faith, di ba? Parang grace to it. Mahawakan ko lang si Christ kahit na hindi na siya patungan ng kamay, mahawakan ko lang, gagaling. Faith yun eh. Ang tanong, yung babae bang yun, yung faith niya nangyari ba? O siyensya? Sa siyensya ng Diyos, kapag may pananampalataya ka, makakamtam mo nga, pinagaling ka. Kung ikaw ay may sakit, kung ang pananampalataya mo, gagaling ka kapag hinawakan mo yung laylayan ni Kristo. Ibig sabihin nun, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nasa faith. Faith will unlock God's power. Okay? Kaya nga tayo mga Kristiyano, may kakayanan tayo. Kung mag-a-arise lang tayo, no, mga bawat Christian, kaya mong utusan ng sarili mo na 5 years from now, isa na akong tagumpay na negosyante. 5 years from now, grace to it. Mangyayari yun. Huwag mong ipanalangin sa Diyos na Panginoon, gawin niyo po akong mananugumpay. Hindi, banggitin mo. Meron kang kapangyarihan. Tayo mga Kristiyano, lalo na sinabi naman ni Christ, di ba? Sinabi naman ng Diyos na kung ano yung sinabi mo, yun ang mangyayari sa iyo. Lalo na kung Kristiyano ka, makapangyarihan ka.
Remember, in the future, we are the bride of Christ. Reyna tayo ng langit balang araw, sabi sa Bible. Kung ano yung posisyon mo sa pagiging anak ng Diyos o pagiging bride. Kaya ganoon na lamang ang ating kapangyarihan sa mga ano natin, sa ating mga pananalita. Okay? So ganoon din dito tong babaeng to. Kahit na ito ay mga Hudyo, typical na Hudyo, nagkaroon siya ng faith. So ano nangyari? Verse 22, lumingon si Jesus, pagkakita niya sa kanya, sinabi, "Anak, lakasan mong yung loob, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." At noon di gumaling ang babae. Ano nagpagaling sa kanya? "Anak, pinagaling kita." Hindi, sinabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya by faith. Nasa by faith talaga. Kasi nga, bakit? Naglaan na ang Diyos namatay na ang kordero since the foundation of this world. Kaya sa mata ng Diyos, sa mga mananampalataya sa kanyang anak, kahit nung panahon na ito ay hindi pa nagkakaroon ng bagong tipan, nandun na yung kapangyarihan ng Diyos sa mga sino mang mananampalataya sa Kanya. Okay. Kaya nga ito, isa sa sinasabi rito, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Laging sinasabi ni Christ yan. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi sinasabi niyang pinagaling na kita. Hindi ganon. Laging ganon. Tinan niyo, mapapansin niyo yan pagbabasahin natin itong buong Mateo. Ngayon nakakaisa na tayo bantayin nyo yan. Marami pa tayong mababasang ganyan na kapag may pinapagaling si Jesus, laging sinasabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya mahalaga talaga ang faith kay Jesus Pagdating ni Jesus sa bahay ng mga pinuno, nakita niya ron ang manunugtong ng plauta at mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, lumabas muna kayo, hindi patay ang bata. Natutulog lamang. At siya'y kinutya, natawa yung mga tao, natutulog daw yung bata. Siguro, lamayan na. May tumutugtog, diba, ng plauta, diba? Pina-stop ni Christ yung lumabas nga muna kayo. Hindi patay ang bata ngayon, natutulog lamang yan. Nagtawa na yung mga tao. Pero pagdating ng 25 ito nangyari. Nang napalabas ng mga tao, pumasok sa Jesus sa kwarto, hinawakan niyang kamay ng bata at ito'y bumangon. Ang pangyayaring ito ay pinamalitas ng mga tao sa buong lupaing iyon. Simple. Bakit nagbuhay ng patay si Kristo? Syempre, alam naman natin na anak siya ng Diyos. Okay? Hindi po natin kaya yan. Tayo ay mga Kristiyano, wala tayong kakayanan. Hindi tayo Diyos na para bumuhay ng patay. Huwag kayo maniwala doon sa mga pastor nyo na sinasabing nabubuhay doon sila ng mga patay. Maraman hoax yun. Lokohan yun. Scam yun, karamihan. Okay? Si Christ lang ang may kakayanan nun. Nabubuhay ng patay. Paano, Edwin, yung sinasabi ng Bible din na binibigyan ko kayo ng kapangyarihan? Sino nga ang kausap? Ang kausap doon, mga disipulo. Gift of the apostle po yun, hindi yun po yung gift ng Christianity, okay? So, tigil-tigilan na po natin yung ating illusion, mga kapatid, na kaya natin bumuhay ng patay. Never din magagawa yun. Walang ganun. Karamihan dyan, either gawa-gawaan, peke, o scam. Pero maliwanag ang sinasabi rito sa Bible na si Christ lang makakagawa nun, okay? Pati ang kanyang mga alagad. Dahil dun lang sa kanila binigay yun. Bakit? Para maghimala. Bakit para maghimala? Para maniwala yung mga Hudyong matitigas ang ulo, mga bulag na Hudyo. Okay? 27, pag alis ni Jesus doon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag, sumigaw sa amin, sa kanila, habag. Habang nasa daan, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Okay. Nang si Jesus ay nasa loob ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag, tinanong, Jesus, naniniwala po ba kayo na mapapagaling ko kayo? Sabi ni Jesus, naniniwala po ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? Ang sagot ng mga bulag, opo. Doon nakita ni Jesus na nasa pananampalataya nila. Hindi po ang kanyang mga mata at sinabi, mangyari ito na naman, mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. Ang nagpapagaling sa kanila, laging gino-glorify ni Kristo yung pananampalataya ng taong kausap niya. Ang gino-glorify. Pangalawa na to, di ba kanina, sabi dito. Di ba yung kanina, mahawakan ko lang, lumingon si Jesus, pinagaling ka ng inyong pananampalataya do sa babaeng dinudugo.
Pagdating naman dito sa mga dalawang bulag, ganun din, mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananalig. Hindi nyo ba naobserbahan na mas nanulugod ang Diyos sa mga taong mananampalataya kaysa sa mga gawa? Hindi nalulugod ang Diyos sa mga gawa natin, ang nais ng Diyos sa atin, pananampalataya. Kasi bakit? Kasi ang nais ng Diyos ay biyaya. Pag biyaya, tinan nyo ano, pag grace, ang response ng Diyos, ang ine-expect ng Diyos sa iyo ay faith. Hindi mo pwedeng response ang Diyos ng iyong gawa, ng iyong performance o pagiging banal mo, no? Pagiging madasalin mo, palasimba mo, pagiging ano mo para pagalingin ka ng Diyos. Hindi 'yun. Ang nais ng Diyos, faith lang. Tanggapin mo yung kanyang kahabagan kasi grace nga siya, hindi compatible ang grace sa works, ang compatible ang grace sa faith. Dahil sa panahon nito, si Jesus Christ ay grace. He representing grace. Ang sabi diba sa John chapter 1 verse 17, the law was given by Moses, grace and truth came through Jesus Christ. So, motibo ni Christ, grace, kaya siya nagpapagaling. Pinapagaling lang niya yung mga taong may pananampalataya. Okay. Kaya sa panahon natin ngayon, mahalaga yung faith talaga. Okay? Nasa faith. Even na ating salvation sa panahon ni Apostol Pablo, sa panahon ngayon, faith sa ating mga hentil. Kasi noon pa lang, mas nalulugod ang Diyos sa pananampalataya. Saan sa Bible yun? Singit ko lang to, no? Singit tayo. Hebrew chapter 11, verse 6. Sabi rito sa verse 6 ng Hebreo 11, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin mabibigyan siya ng kaluguran. O tama, you can't please God if you have no faith. Why? Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. Na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Napakahalaga ho ng faith. Mahalaga yung faith kay Christ sa grace, sa panahon ng grace. Okay? Verse 30, at nakakita nga sila, maigpit na pinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin yun kanina naman. Ngunit sila yung makaalis, pinamalitan nila ang sabong lupay ng ginawa sa kanila ni Jesus. Wala rin. Sabi ni Christ, huwag nyo sasabihin to kahit kanino. Wala rin. Hindi napigilan yung mga tao. Okay. 32. Nang paalis na sila, dinala nila kay Jesus ang isang piping. Sinasapian ng demonyo, pinalayas ni Jesus ang demonyo, etc. Huwag natin basahin yan. Ito marami mga verses na sinasabi si Christ na tingnan natin, ito ba'y sa atin? Sabi nito, noon, libot ni Jesus ang lahat ng bayan na niya doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga. At ano daw yung pinapangaral? At ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi gospel of grace, God's kingdom. Tingnan natin. Preaching the gospel of kingdom. Kingdom gospel ang tinuturo ni Christ, hindi grace. Kapag kingdom gospel, pinapangaral niya yung paghahari niya sa mundo at paghahari niya sa mga Hudyo bilang kanilang Misaya. Okay? At ang gusto ng mga Hudyo, pag Mesaya, kailangan may kapangyarihan ka, nagpapagaling ka. O kaya si Kristo nagpapagaling ka. So mga Hudyo, bulag. Bulag talaga sila, no? Ewan ko sa mga tao ngayon, no? And healing every sickness, every disease among the people. Talaga nagpapagaling si Christ. Okay, nang makita niya napakaraming tao, nahabag si Christ, no? Kasi alam niyo ba't siya nahabag? Kasi itong mga taong to, itong mga Hudyo, mga ligaw din kasi sila para sila mga tupa nga naman, hindi nila tulad. Kasi nga, pero mo, no, under the law. Tapos nung ngayon dumarating si Christ, nahihirapan silang i-adapt o tanggapin yung katotohanan regarding dun sa kay Jesus. Kasi taliwas ito sa kanilang ini-expect. Problema kasi sa kanila, hindi sila aral ng Bible din. Kaya dumedepende lang sila sa mga turo ng mga Pariseo. Kaya ligaw na ligaw talagang tao. Naawa si Christ nitong panahon. Dito siya nakaramdam ng kahabagan.
Kaya ano sabi ni Christ, kahit sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ang nang-aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. What do you mean by that? Ibig sabihin, perverted pasok. Ang ibig sabihin niyan, pastor, ibig sabihin po niyan, pag hindi ka nag-evangelize, maraming hindi makakaligtas kapag kulang ang tao. Kaya ang sabi dyan, aanihin. Yun ang turo nila, no? Idalangin nyo sa may-ari na gaani nang papadala sa mag-aani. Ibig sabihin niyan, pastor, ano yan, yung kakonti ang worker, pero maraming dapat i-ministry sa church. Diyos ko, Lord, mga turo. Ay, nako po. Oh, nako. Okay, let us view it as a context. Okay? Ibig sabihin na napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti mag-aani. Ibig sabihin ba, ano ba ang representing ng seed? Diba, that is the word of God. That is the meaning of it. Maraming aanihin, ibig sabihin, ang word of God ay napakalawak, ngunit konti ang makakaintindi o mag-aani. Ganun po yung context nun. Tingnan nyo nga yung context, di ba ang context nakikita nila na pinapangaral ni Kristo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Nagpagaling nga siya. So, sa nakapokus sa paghahari ng Diyos, sa pangangaral, sa pagtuturo. Kaya nga din mo, no, nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga. So, ano tinuturo ni Christ? Word of God. So, ang context dito is a Word of God. Kaya nga palating ng verse 36 na ano siya, di ba, na nalungkot siya. Yung mga tao, habag na habag siya dahil mga taong to, walang kaalam-alam sa salita ng Diyos kasi. Kaya sila'y pagod. Kaya ang sinabi ni Christ dito, napakalawak ng sinasabi ng Biblia o sinasabi ng kautusan. Ngunit kaunti lang daw nakakaintindi. Yun po yung sabi. Ano connect niyan sa ministry? Sige nga, aber. Oh. Kasi nga context, okay? Ito mga turo to ng maging una, hindi naman tayong kausap dito, mga Hudyo. Sabi sa amin ng pastor namin dani, Panalangin natin sa Panginoon na magdagdag pa tayo ng mga manggagawa sa simbahan. Magdala. Ministry daw to, ministry. Diyos ko, Lord. Anong connect sa ministry niyan? Simple lang sinasabi ni Christ dito. Napakarami ng aanin. Meaning what? Word of God. Napakalawak ng salita ng Diyos. Ngunit kakaunti ang makakaintindi. Kasi bakit? Bakit Word of God ang topic dito? Dahil dito sa verse 35, by context, basahin natin. Okay, so yun po ang sinasabi po ng salita ng Diyos dito, no? Okay, continue natin sa verse sa chapter 10. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad, bilisan ko na lang, no? Binigyan siya ng kapangyarihan magpalaya sa masamang espiritu at magpagaling. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila. Sinong sila? Yung 12 alagad. Anong panahon to? Panahon na hindi pa namamatay si Kristo. Santo sa Israel. Sinong kausap ni Kristo? Mga alagad. Okay? Context 12 alagad. Okay? So, sino ang binigyan ng kapangyarihan? Common sense. Siyempre, 12 alagad. Okay? Marami mga pastor. Tayo yan, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos magpalaya sa masamang espiritu at magpagaling ng mga karamdaman. Hindi nga ikaw Sabi nga 12 alagad. Ito ang ginigising ko mga kapwa ko Pilipino. Common sense mga kapatid. Tigil-tigilan na natin yung sarili nating interpretasyon. Let the Bible speak what is the Bible's real saying all about. Hindi yung tayo magbibigay ng interpretasyon. Ano yun? Assuming lang yun nagpe-assume tayo Basahin natin maigi. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at
binigyan sila. Sino sila? 12 ng alagad. Binigyan sila ni Jesus ang kapangyarihang ano daw? Magpalay sa masasamang espiritu at magpagaling na may karamdaman. Okay, kasi hindi pa napapako si Kristo. Kaya matindi ang kapangyarihan pa rin ng dyablo sa panahon na ito. Pero nung namatay si Kristo sa krus, nung sabi ni Pablo na pinarada ni Jesus sa langit yung mga binihag niya, tapos na eh. Okay? Kaya sa panahon natin ngayon, wala nang jablo-jablo. Alam nyo, ang problema sa mga pastor ngayon, hindi nila matanggap yung mga bagay kapag pangit yung nangyayari, lagi nilang sinisisi yung demonyo, no? Gawa ng jablo yan. Gawa ng Diablo yan eh. Kasi hindi tayo nanalangin eh. Kaya tuloy umuulan tuloy. Wala tayong masakyan. Oh. Ano kinalaman ng demonyo sa sasakyan? Diyos ko naman itong mga to. Kasi nga, may gawain ngayon. Ngayon, pinahintulutan ng demonyo na huwag kayong makasakay agad-agad. Diyos ko, Lord. Yung mga katuroan ng mga perverted din, no? Okay, correct natin. Mga kapatid, pangit man o maganda, kalooban ng Diyos. Okay? Saan yun? Panaghoy. Ugali ng Diyos. Walang anumang bagay na nangyayari sa mundo na hindi kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kamay niya ang mabutit masama. Ibig sabihin, nasa kamay niya ang mabutit masama, kontrolado niya sitwasyon. Kaya yung mga pangit na nangyayari sa atin, hindi po gawa ng dyablo ho yan. Ang katotoo niyan, may pahintulot ng Diyos yan. Ano yun? Pag kumilos ang demonyo, anong ginawa ng Diyos? Ay, naisan ako ni Satanas, nakapasok. Mali. Kaya sabi siguro ng demonyo, ako na naman. Mga kapatid, ang demonyo, sa panahon natin ngayon, wala yan, pinipitik-pitik lang. Wala nang kapangyarihan sa atin yan. Wala. Kaya huwag yung pagbintangan niyang demonyo, nag-glorify lagi si Satanas eh, no? Yung mga tinuturo nila, nila Tetelestai, nila Ian Akda, mga pinagtuturo nila na na laging nag-glorify yung demonyo, gawa daw ni Satanas daw to. Diyos ko, por santo kayo. Alamin niyo mga yung gospel niyo, mga kapatid. Tanggapin nyo kasi ang katotohanan, pangit o maganda man nangyayari sa buhay natin, kalooban ng Diyos. Kaya kung mayroong pangit na nangyayari sa atin, that is a will of God. May purpose. Pag hindi nyo alam ang purpose ng buhay nyo, laging disisisi nyo yung demonyo, no? Oh. Ba't ba tayo napunta rito? Sige na nga, next. At ito naman ang pangalan ng 12 alagad. Si Simon, tinawag din Pedro, si Andres, ang kanyang kapatid, si Santiago at Juan, ng mga anak ni Zebedeo, si Felipe at si Bartolome, Tomas, Mateo, na naniningil ng buhay, Santiago, anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon Makabaya, Judas Iscariote, nagkanulo kay Jesus. Naku mga kapatid, nonsense, kung kakaalamin nyo na po to. Basahin nyo na lang, wala, kahit alam nyo to. Namalaga rito, pinapakilalan lang dito ni Mateo yung manunulat. Ito yung 12 alagad, okay? Pero hindi sinasabi ng Bible na kabisaduhin nyo yan. Diyos ko, Lord. Mga yun. Okay, verse 5. Ang 12 ito isinugo ni Jesus at pinagbilinan, wag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinman bayan ng Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Ibig sabihin, sinugo sila ni Jesus ng panahon na ito sa Israel. Sino ay yung mga alagad na yon? Si Pedro, tinawag sa Israel. Si Andres, ang kanyang kapatid. Si Santiago at Juan, kahit si Santiago sumulat ang James, ang turo niya pang Israel. Kaya yung mga librong Pedro, unang Pedro, ikalawang Pedro, lahat pong yan ay, ang audience niya ay mga Hudyo. Kahit yung Santiago, Hudyo. Kahit si Juan, yung mga sumulat. Si Mateo, kahit si Mateo, yung sumulat nito. Ano ministry nila? Sa halip hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Ano daw ipapangaral nila? Para ipangaral daw yung God's kingdom and go preach saying the kingdom of God, heaven is at hand. Okay?
The kingdom of heaven is at hand. Ano yung kanilang gagawin? Hindi tayo pagalingin ninyo ang may sakit, buhayin ang mga patay, pagaling at linisin ninyo ang mga may ketong, palayasin yung mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Kanino to? Hindi to tayo, oy. Hindi to utos sa pastor. Common sense gamitin nyo, oy. Sino kausap? Hindi kayo mga taga Pentecostal, hindi kayong kausap dito. Kausap dito mga alagad, common sense. Ibig sabihin, sila lang ang binigyan. Bakit kailangan silang maghimala? Kasi ang mga audience niya ay sambayanan ng Israel. Oh. Sinong audience ng mga alagad? Yung 12 disciples, apostles, sa Israel. Ano ba ang Israel? Kailangan niya ng himala. Okay? San sa Bible, Edwin, na mga Hudyo nais nila ng sorry. Nais nila ng himala. Okay? Bakit? Basahin natin 1 Corinthians 1:22. San sa Bible 'yon? King James, for the Jews require a sign. Talagang required talaga sa kanila ang mga himala or sign. And the Greeks, after wisdom, karunungan naman ang hinahanap ng mga Greeks. So ano sinasabi ni Pablo dito? Sinasabi ni Pablo dito na talagang ang mga Hudyo, para maabot mo sila, kailangan nila ng sign. Signs and wonder. Okay? Ngayon, balik tayo kay sa Mateo. Sa halip, hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kahit pangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Tinawag sila sa Israel, ipangaral daw ang gospel of God's kingdom, then heal the sick. Ano sabi nito? Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely you have received, freely give. Provide neither gold nor silver nor brass your purses, no script of your journey. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampapalit ng sandalyas o tungkod, sapagkat may mga manggagawa ng harapan dapat tumanggap sa... Pastor, ang ibig sabihin niyang ganito, no? Pag na-evangelize kayo, okay, huwag kayong magbabaon ng pagkain. Huwag kayong magbabaon. At huwag kayong magbibihis. Ayan yan. Tapos, huwag kayong magdala ng sandalya sa airport. Yan ang sinasabi niyan. Yan ang context niyan, Pastor. Lord. Ano yun? Paano kung sa ibang bansa ka pupunta, sasakay ka ng eroplano, susot mo, sandalyas? Diyos ko naman, mga nagtuturong pastor, common sense, ha? Sapagkat ang manggagaway karapat dapat tumanggap ng mga bagay na kanyang... Eto tungkol sa tithes and offering to, Pastor. Ang sinasabi ko dyan, sapagkat ang manggagawa ay karapat dapat na tumanggap ng mga bagay ng kanyang ikabubuhay. Kaya nga magbigay kayo sa mga pinapadala ng Panginoon sa inyo. Ayan yan no? Diyos ko. Kaya ngayon ang dahilan kung bakit tayo merong mga sobre, may gitara tayo sa palengke, at may mikropono tayo, street preaching. Ayan yun, biblical yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Biro mo, no? Yung religion mo, no? Pinagmamalaki mong religion na... Basta ewan ko ano yung religion mo. Isa kang doktor, isa kang professional na doktor, tapos yung religion mo, no, tuturuan ka na mamalimos sa kalsada. Kakanta-kanta ka yung, meron nagigitara, no, nakakurbata pa yun, no, tapos may speaker, para nagbibideo okay. Yung mga wireless na yung mga naka-bluetooth, no.
Kakanta ka ng magbigay, Siksik, liglig at umaapaw. o kanta-kanta ka ng ganun. Tapos mamangaral sa palengke, meron kang pulubi na katapat, ang sama ng tingin sa'yo, no? Sabi mo, itong doktor na to, hindi na naawa sa akin, inagawan pa ako ng negosyo. Biro mo, doktor ka, ang ganda ng profesyon mo, tas tinuruan ka ng pastor mo na, mamali mo sa palengke. Dahil lamang kasi, bakit? Kasi hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia. Ito mga religion na to, no, ginawa tayong mangmang. Pero mga Pilipino, panahon na, Year of Enlightenment na, malapit nang dumating sa Lord, gumising kayo, iwanan nyo na yung religion nyo na yan na walang ginawa. Ang problema rin naman kasi sa inyo, hindi kayo nag-aaral ng Biblia nyo. Kayo ng asa sa pastor, amen kayo ng amen. Amen kayo ng amen sa mga bagay na hindi nyo naman inaalam. Kaya nga dito sa Bride of Christ, hinahamon ko kayo, huwag kayong amen ng amen din sa akin. Tingnan nyo yung Biblia nyo, no? Panahon na para bumangon tayo at mag-aral tayo ng Biblia, hindi yung amen kayo ng amen sa pastor. Merong house to house na may dalang guitars at sobre kahit magkano lang. Oh, Diyos ko, magkano lang daw Tawa ko nun, no, sa bus, ang ganda-ganda ng babae, parang stewardess sa aeroplano. Kaganda-ganda. Ano, bandang huli, no, nagpatugtog sa niya, sa kanyang Bluetooth, no. Magbigay, siksik, liglig at umaapaw. Diyos ko Lord, mga religion Ginawa ho kayo nga mangmang ng religion nyo, okay? Basa kayo ng Bible para makalaya kayo dyan. Para lang naman makalaya kayo sa mga ganyan, kung ako sa inyo, magbasa kayo ng Bible. Kasi kami dito, aral kami. Gising na kami, di na kami alipin ng ganyan. Palakpakan nga natin si Lord dahil lumaya tayo, palakpakan nga natin. Sige, palakpakan natin si Lord kasi lumaya tayo sa ganito. Nakakaawa yung mga kababayan natin hindi nagbabasa ng Biblia, no? Kaya ang buhay namin ngayon, tahimik na, buhay namin malaya, buhay namin ngayon masagana, pinagpapala, pinapaboran, walang sakit, walang karamdaman. Perfect life. Bakit? Kasi perfect yung ginawa ni Kristo. The perfection of His grace to the cross. Kaya tayo lumaya. Verse 12, pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari na ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin nyo sa kanilang pagpapala, ngunit kung hindi, bawiin ninyo yun. Taka ng iba. Ayan, ibig sabihin yan, pag nag-evangelize ka, pag hindi kayo tinanggap, huwag niyong pagpalain. Bawiin niyo yung pagpapala. Apply naman tayo dito, tayo mga hindi inaalam ang dispensation, no? Kasi akala kasi natin tayo yung kinakausap dito. Ang liwaliwanag ng context, sino kausap? Mga alagad. At sabi, wag daw pupunta sa hentil. Oh, hindi sila tinawag sa hentil, hindi sila. O kaya ito yung kung babasahin nyo to, sila yun, mga halagad, by context. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo ron, ipagpag inyong, ito pa, isa pa to. Ayan, ibig sabihin yan, kapag pumasok ka sa bahay, Katoliko man o hindi, kapag tinanggihan ka, pagpag mo yung paa mo. Para kang sirado, no? Pagpag ng pagpag, may nakakita sa'yo. Ano problema? Hindi nga tayo kausap eh. Hindi tayo kausap dyan. Kasi nag-initiate na nga sa una, ang kausap dyan, eto yung 12 apostol. Saan sila tinawag? Ha? Sa Israel. Sabi,
Hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng Israel. Ba't nasa Israel ba kayo? Ano yung papangaral? Gospel of God's Kingdom, hindi grace. Okay? Ano sa kanila, sila yung bumuhay doon ng patay, o palayasin ng demonyo. O, sila yon. Tapos sila din yung pwedeng tumanggap ng offering. O, ayan o. Ano ba yun? Ay, hindi pala. Magbigay kayo ng walang bayad. Saan man bayan? Okay. Karapat dapat pakituluyan ko kayo doon. Okay, so sino to hindi? Hindi sa atin to, mga kapatid. Seryoso na ako, dito sa atin. Pinagtatawa na lang natin, pero kung ayaw kayong tanggapin, pakinggan niyo. Sa kanila to eh. Sila lang ang gagawa nito, mga apostol. Kapag di sila tinanggap sa Israel, sa bayan ng Israel, sa mga bahay doon, ipagpag ninyo yung sa alikabok ang inyong mga paa. Sa kanila to, hindi ho tayo to. Diyos ko. Verse 15, tandaan niyo sa araw ng paghukom, higit ng mabigat ng parusa yung gagawan sa mga mamamayan ng bayang iyon kasa sa parusan dinanas sa mga Sodom at Gomora. Sinong bayang iyon sa araw ng paghukom? Di yung Israel. Oh, tinan niyo na. Verse 16, ako, konti lang. Tinan niyo, sinugo kayo sa parang mga tupa sa gitna ng asong gubat, kaya't maging matalino kayo gaya ng ahas at maamon na gaya ng kalapati. Oh, sinugo kayo. Sino sinugo? Yung mga alagad. Na parang tupay raw yung mga alagad sa gitna ng mga asong gubat. Sino ba yung mga asong gubat? Di ba karamihan sa mga Hudyo sa panahon na to, yung mga Pariseo sa Saduceo, yun ang binabanggit ni Christ dito, yung mga asong gubat dito, mga Saduceo at mga Pariseo. Ay, hindi, Pastor. Ang ibig sabihin niyan, pinadala tayo ng Panginoon sa daigdig para tayo ay, isugo sa gitna ng asong gubat. Kaya yung asong gubat dyan, yan yung mga Katoliko at mga iglesia ni Kristo. Diyos ko, Lord. Huy, mag-ingat-ingat nga kayo sa mga iniisip nyo, ha? Hindi tayo yan. Mga Pariseo po yung asong gubat na yan. Kaya nyo sa totoo lang, mga kapatid, minsan gamitin talaga natin ng common sense. Okay? O, saan ba sila tinawag? Sa Israel, sino yung asong gubat na sinasabi ni Israel ni Kristo rito? Di mga tagapagturo din. Sino ba yung mga tagapagturo sa Israel? Di mga Saduceo at Pariseo. Sino yung parang tupa sa gitna ng asong gubat? Di yung mga alagad na mga tupa. So kanino to? Istorya to ng mga alagad tsaka laban doon sa mga Pariseo. Sa oras lang na ito, common sense. Oh. Bakit di ba tayo pwedeng tayo dyan? Tayo naman sa panahon natin ngayon, i-apply natin sa revelation ng Diyos sa Revelation yung, ewan ko sa inyo, puro kayo revelation. Revelation yung mukha nyo. Ang sabi kasi diyan, mga alagad, asong gubat, Pariseo, tupa, mga alagad. Oh, kung tayo yan, sige nga, sabihin natin kung tayo to, ano yung sinasabi ng 17? Mga alagad ko, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darak pinagsasakdal sa Sanhedrin. Sino yung mga nasa Sanhedrin, mga asong gubat na ginasabi ni Kristo? Sino ba nasa Sanhedrin, mga Pariseo at Saduceo? Na binabanggit ni Kristo na asong gubat. Kita nyo na? Oh. So pinaprophesy na ni Kristo dito yung magiging kalagay ng mga alagad na kayo ihahagupitin sa kanilang mga sinagoga at dadaling kayo sa gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod nyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hentilo. Nagpa-prophecy na si Christ dito. Sabihin, pinaprapis na ni Christ ang mangyayari sa mga alagad na kayo ipe-persecute balang araw, iaharap kayo sa Sanhedrin. Tapos, nasa isip na pala ni Kristo na magpatotoo sa kanila at sa mga hentil. Darating din palang panahon na isusugo sila sa mga hentil, wherein nangyari nga in the history. After ng kamatayan ni Kristo, saan nangaral ang mga alagad sa Jerusalem? Ano ba nangyari sa mga alagad? Di ba pinagpapatay sila? Pinersecute si Pedro, pinako ng pabaligtad, si Santiago pinugutan ng ulo. Di ba nagkatotoo naman?
So, sino ang binabanggit sa verse na to? Mga halagad. O, ang tanong, bakit kayo, nakikikayo dito? Hindi naman kayo yung kinakausap dito. Hindi naman kayo yung tinutukoy dito. Oh. So, anong big idea? Hindi tayo kausap dito. Oy, nangyari na to nung panahon ng mga alagad. Oh, nangyari na to, tapos na to, done. Kaya nga lang, kaya ito yung naisulat para ikuwento para sa mga Hudyo. Ang benefit nito sa mga Hudyo kahit sa panahon natin ngayon ay totoo pala na na si Jesus ay Mesiyas. Totoo pala na si Kristo ay nagpa-prophecy rin sa kanyang mga alagad na mape-persecute. Nangyari nga. Marirealize din to ng mga Hudyo balang araw pag nabasa nila ang New Testament. Sa panahon ng tribulation age, lalo na sa pagtumakas na sila sa Great Tribulation sa Petra, mababasa rin nila yung New Testament Bible. Di ba kayo nagtataka, no? I-research nyo to, no? Darating, di ba, sa future, ang mga Hudyo magtatakbuhan sa Petra, sa Jordan, para magtago doon sa loob ng 3.5 years. Ayon sa napag-aralan natin sa Katapusan ng Mundo Part 8. Alam nyo ba, research nyo, yung mga missionary doon sa Petra, pag nagpupunta sila doon, naglalagay sila doon ng mga kapirasong Bible, na malilit na Bible sa bawat bato doon. Yung New Testament books. Oo, naglalagay sila doon. Lalo na yung Book of Hebrew. Kasi balang araw, sa tribulation age, para may mabasa ang mga Hudyo, ma-realize nila na yung palang pinako nilang si Kristo nung araw, yung palang totoong Mesiyas, at yung Mesiyas na tinanggap nila na Antikristo, impostor pala. Oh. Okay, so that's the truth. 19, sa pagkakataong yun, huwag kayong mabahala kung ano yung sasabihin, kung paano kayo magpapatotoo. Ito'y kusang ipagkakaloob sa inyo. Oh, same tayo ng gift. The Holy Spirit will remind us what Jesus said. Hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ng kanyang sariling kapatid upang ipapatay, gayon din naman ang gagawin ng Ama sa mga anak. At lalabanan ng anak ng kanyang magulang ipapapatay. Mangyayari ito sa tribulation age, mga kapatid. Kapuputan kayo dahil sa pagsunod nyo sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sino yung mananatiling tapat hanggang wakas? Mga Hudyo. Ang tanong, Hudyo ka ba? Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan niyo bago pa mapunta ng lahat ng bayan ng Israel, ang anak ng darating na ang anak ng tao. Talagang bida rito sa book na to, Israel tsaka si Christ eh. Darating ang anak ng tao, second coming. Walang alagad na nakakigit sa kanyang guro at walang alipin makakigit sa kanyang Panginoon sapagkat matulad ng alagad sa kanyang guro ang alipin ng kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambayan ng tinatawag. Okay, next. Have no fear, huwag kayong matakot sa kanila, walang matatago, hindi malalantad, malilim na bunyag. Okay, wala natin basahin ito mga kapatid, ang haba na. Ito pa. Huwag ninyong isipin, kaya tinan nyo yung by context. Kung kausap dito mga alagad, mga Hudyo, ito to, no, huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Kailan mangyayari to? Wait lang Kailan mangyayari ito? May papakita ko sa inyo. Dispensation. Okay, kailan mangyayari ito? Ito yung church age. Rapture. Nasa langit tayo. Tribulation age nangyayari. After ng tribulation, bababa tayong kasama si Kristo para maghari sa loob ng 1,000 taon. Dito to. Millennial Kingdom Age. Yung sinasabi ng Mateo na to, dito to. Tungkol dito to sa panahon na to. Hindi sa church age kasi hentil to eh. Hindi sa panahon ng church age, dito mangyayari yung Mateo. Kaya tinan nyo, no? Yung paghahari ni Kristo to eh. Si Kristo maghahari sa Israel sa buong mundo kasama si Haring David. Okay? Napag-aralan natin sa katapusan ng mundo. Mabuti na lang, yung iba rito natapos ang katapusan ng mundo kaya naiintindihan na natin ngayon ng Bible. So, this is it. Okay, dito to sa paghahari ni Kristo. Ngayon, ano ang sabi sa kanila? Naparito upang paglabanin ng anak na lalaki at ng kanyang mga ama.
ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kawin ng isang tao ay kanya mismong kanyang kasambahay. Bakit sa panahon na ito? Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak higit sa akin, hindi karapat din sa akin. Bakit? Kasi, bakit sinasabi dito na ang hindi umiibig sa ama? Kasi nung panahon na to, si Kristo naghahari. Kailangan nyo sumunod kay Kristo sa panahon na to, millennial. Itong millennial na to, glorified body na tayo nito, hindi tayo kasama doon sa sinasabi. Kaya nga Mateo, hindi nga sa atin yan eh. Dito to sa mga Hudyo, sa panahon ng millennial kingdom, sa loob ng 1,000 taong paghahari ni Kristo, mahalaga yung pagsunod kay Haring Jesus dito sa panahon na ito. Kaya nga yan ang pamagat natin eh, Gospel of God's Kingdom eh, di ba? Oh. Ang hindi pumapasa ng kanyang krus sa sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Bakit sinabi ni Kristo to? Kasi nung panahon na to, yung krus, ito yung death execution nung panahon na ni Christ. Okay? Wherein bandang huli, di ba siya naman pinako din. Sabi, ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay, mawawalan nito, ngunit mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin na makakamit nito. Oh. Kaya ito ay sa mga Hudyo. Ngayon, kapag in-apply mo to sa hentil, kung hentil ka, tapos sasabihin mo sa simbahan mo, ang nagsusumikap na mapanatili ang kanyang buhay, mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. So, ibig sabihin, magkakaroon ka lang pala ng totoong buhay kapag sumunod ka kay Kristo, o sumunod ka sa kanyang mga utos, o utos. Eh, ng panahon na to, ang utos ni Kristo, dito to. Kingdom nga eh. Utos ng hari. Eh ngayon, kung i-apply mo sa sarili yan, eh na mangyayari sa iyo? Nasaan ang grace? Eh nasa grace period tayo. We are blessed, we are charito, tayo pinagpala na, hindi na kailangan na meron pa mga sunding kautusan. We are already blessed. Tayo mga Hudyo, tayo mga hentil, tayo ay kinahabagan lang ng Diyos. Wala tayong kautusan. Dito may kautusan. Kaya ang tanong, sa atin ba talaga to? Hindi nga tayo kinakausap dito eh. Okay? Kaya sa kanila to, no, ang tumatanggap ay tumatanggap sa akin, ang tumatanggap sa akin, tumatanggap nagsugo sa akin, tumatanggap sa isang propeta dahil sa propeta ay tatanggap ng gantimpala na ukol sa propeta. Tandaan ninyo, ang sino mo magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isang maliliit na ito dadaling alagad ko, siya tatanggap ng gantimpala. Pastor, ayan po yan. Para po yan sa mga tumutuloy kayo sa mga evangelism nyo. Kapag halimbawang pinainom kayo ng malamig na tubig, pagpapalain yung sambayanan na yon kapag pinainom kayo ng tubig. Lalo na kung may soft drinks, Pastor. Ko Lord. Eh, mga turo nila no. Sa mga Hudyo nga yan sa future pa mangyayari. Okay, so anong big idea mga kapatid? Ang big idea dito, hindi talaga sa atin to. Pasensya na kayo, napahaba Hindi tayo yan. Hindi po tayo mga alagad para gantimpalaan ng Diyos yung mga nagpapainom sa atin ng tubig. Walang kinalaman doon. Kasi, tinan nyo, no? Hindi na kailangan pang pagpalain tayo kasi pinagpala na tayo. Amen po ba? Pinagpala ka na So kahit hindi ka uminom ng malamig na tubig, pagpapalain ka pa rin. Uminom ka ng tubig na malamig o hindi. Tsaka maliwanag dito na kung sila yung mahayo, ibig sabihin mga alagad lang yung mga hayo. Tayo, walang binabagit na paghayo sa atin. Sige nga, subukan yung humayo, makatapat nyo, born again. Anong mangyayari? Away. Paano nyo papaliwanag ang one save, always save sa kanila? Kaya hindi applicable sa atin yung yung mga hayo-hayo na puro hayo. We just share the gospel. That's it. Wala nang brasuhan. Pero yung mga ginagawa ng mga Pentecostal ngayon, hayo sila ng hayo, brasuhan talaga, nakikipagdebate pa sa bahay-bahay. Saan nakakita ng ganun? Hindi naman ganun ang utos si Kristo sa atin. Walang ganun. Sa mga alagad. Kaya ano ibig sabihin, ang evangelism mo talaga ay sa panahon ng mga alagad. Of course, we still have evangelism right now in our church. Ang evangelism dapat nasa church. Dalin nyo sa church. Hindi yung kayo yung hayo ng hayo para kayong mga sira. Ito mga kapatid, ang evangelism pa rin ay meron pa rin sa atin sa panahon ng iglesia.
Ang tanging gagawin lang natin, dalhin sa simbahan. Dalhin nyo sa church. Hindi yung kayo pupunta hahayo, nagluluto yung tao, kakain ng tanghalian yung tao, i-istorboy mo. Hello, magandang umaga po. Isang oras lang po. Magpapahayag lang po kami ng salita ng Diyos. Naglalaba po ako mga anak. Unahin mo ang Panginoon, higit sa lahat kasi sa iyong paglalaba. May di nakaaway ka kaagad. Re-rebukein mo pa yung tao. Ay, bigyan niyo po ng oras ang Panginoon, higit sa lahat. Kasi ang sabi kasi dito, eto yun eto yun Pakita ko sa inyo, no? Sabi, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Kaya kung uunahin mo, kapatid, ang iyong paglalaba, hindi ka karapat-dapat kay Jesus. Kaya dapat 30 minutes lang makinig ka ng salita ng Diyos. So, ganon sila magano. Brasuan no? Ano klase yun? Sus ko. Kasi bakit? Bakit nagkakaproblema? Wrong application. Hindi tayo. Tama na nga, nangangawit na ako magkambing mga kapatid. Pagod na rin. Okay, so that's it for today. So anong big idea? Mateo, hindi atin. Hindi tayo yan, okay? Kaya huwag tayong basta dadampot ng verse dyan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Salamat po. Salamat po sa inyong pag. Okay, so 9:57 p.m. Naku po, gusto ko pa kayo makausap. Kaya nga lang is already 10 o'clock. Gusto ko na kayong makatulog na, magpahinga na, sarap matulog, umuulan. At ako hindi na rin takot sa ulan dahil yung bahay namin ay mataas na. So, hindi na ako takot sa baha ngayon. Salamat sa Panginoon. Grace to it talaga. So, sa mga sa mga umatin ngayon, gabi, maraming salamat po. Meron po tayong gawain bukas sa Navotas at 5 p.m. po ito. Nasa page naman po yung address, no. Kung gusto niyo umatin, go ahead. Mas masaya po, mas nakikita. Mas maganda pa rin talaga yung nakikita ko kayo o nakikita nyo rin ako in person, nakakamayan ko kayo. Napamahal na po kayo sa akin, almost magto 2 years na tayo or 3 years na tayo ng Bible study, kahit paano naman. Siyempre gusto ko rin kayong Kaya nga lang, yung iba talaga malalayo, yung iba talaga, naintindihan ko naman. And someday makikita rin tayo. Pero sa ngayon, yung mga accessible, yung mga malapit lang naman along Kamanava area, pwede naman, invited kayo. Pero actually, maraming umaattend sa amin ng mga taga-Tagig pa talaga, lalayo, mga meron pang taga Malolos, Bulacan. Salamat po sa inyong lahat. So, sa ngalan po ng The Bride of Christ TV, ako po si Pastor Edwin. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayong lahat.